Treasure Hunting Weekend mga katiats. Ang aming puntahan ngayon ay ang sinasabi nitong aking kasama na perfect Y-shaped creek kung saan meron silang natagpuan na bunker na empty. At bago tayo magpatuloy, ako'y mag-shoutout muna kina Ronald Cachapero, Ninja Cares, Peps Gilmar, ICL MTX, Nil Vlog, Nilwin Renz Vlog, Rogers Adventure, Noel is Galagar, Hyacinth Ocfimia, Mr. Tats Mix TV. Shoutout din kina Robert Cabunilas, Jonathan Arisgado, Dada Billy Cario, George Dalton Nape, kay Rogelio Cortez at kay Gigo Gabrines at sa mga hindi nabanggit na pangalan, shoutout sa lahat. Okay mga katiats, narito na kami sa Y-shaped creek at inumpisahan ko ng tingnan kung anong merong mga magandang marker sa creek na ito sa tulong ng ating katiats na narito. Okay, meron siyang tinuturo dito na dito raw siya naghuhugas palagi at meron siyang napansin diyan na parang nakaimbos na hugis. Okay, kaya ito yung ating tingnan. Meron ngang parang ano diyan, hugis heart. Ayan, yung tinuro niya. Okay, at matulis ang bato at ito'y nakaharap. Merong pinupunteriya itong dulo ng bato na medyo matulis. Parang ulo nga siya ng reptile. At ang tinitingnan niyan ay yan, yung portion dyan. Okay, ang merong suggested pattern ang paghanap ng treasure sa White Creek. Ito'y ayon sa mga nakuhang treasure sa creek. Okay? Ipapakita ko ito ngayon kung paano hanapin ang treasure sa White Creek. Sandali lang. Alright mga katiats, ganito ang paghanap ng nakabaon na treasure, ang paglocate ng lokasyon sa Y-shaped creek. Ito ay turo sa akin ng aking father na tinuruan din ng isang foreigner na treasure hunter na nakapunta sa Pilipinas noong 1980s at successful na nakakuha ng itong treasures dito sa Pilipinas. Pero mga giveaway lamang yung kanyang hinahanap kasi alam mo naman na alam natin na ang mga foreigner ay madaling mahalata natin kapag pumunta ng isang lugar kasi kakaiba nga ang kanyang itsura. Kaya kahit magdala siya ng mga guide na natives ay mapansin pa rin siya. Kaya isang item lang o isang site lang makakuha siya ng giveaway ay okay na. At ang foreigner na yun ay nandun na sa England, hindi yun American. Pero akala natin Amerikano, pero yun ay isang English. Okay, so ang pagkuha nito mga katiyats, kung ito ang Y-shaped creek na kaganyan, hindi na kasi nakuha diyan yung tubig sa kabila. Itong sa kaliwa lang ang nakuha natin, ganyan. Ang target nito ay nandito. At ang distansya niyan sa estimate ay nasa 7 to 9 meters ang layo galing sa tubig. Dumidistansya sila sa tubig. Okay, para ma-picture out nyo ay narito ang isang example ng creek na Y-shape. Okay, imagine lang na tirador. Okay, yung sanga ng tirador ng bata, yung slingshot, nakaganyan yan, putulin nyo dyan, putulin din dito. And then mag-itsura na siyang slingshot or letter Y. Ngayon ang paghanap niyan ay wala dito, wala rin dito. Hanapin nyo lang ang handle ng tirador, ito yung handle at ito yung kanyang sanga. Okay, so ang item dyan ay ito. Okay, 7 to 9 meters ang distansya galing sa tubig. Balik tayo dito sa ating real hotspot natin. So ito yung item. Ang paghukay dyan mga ka-TH ay hindi 2 meters in diameter, kundi mas malaki pa.
Kasi kung maliit lang, ganito lang ang ating hukay na diametro, ang dinang item ay narito or narito, hindi siya natamaan. Pero kapag gumagawa tayo ng 4 meters diameter sa paghukay, medyo malaki nga yung 4 meters, ay may tsansa na matamaan ito, itong mga kabaon. Okay, at hindi naman kayo magproblema kasi ang treasure in the creek, maraming alang siyang bato, big and small boulders ang tinatabon diyan, pero mababaw lang siya. Dito natagpuan nila ang bunker na simentado sa ilalim ng Y-shaped creek na ito. Sa right side, empty at walang laman, nagtataka sila. Ngayon, ang gawin ko dito ay akin ito i-detect using our dowsing and locator. Ang pangunahing rason kung bakit ang GIA at ang Emperor at ang mga general ay nais nilang gumawa ng mga libingan or mga bunker under the creek, kasi ang unang rason diyan ay mapanatili ang estado ng gold na maganda kapag nasa malamig siya na lugar, at ma-deform ito kapag nilalagay sa mga napakainit na lugar dito sa Pilipinas. Kaya ang napili nila ay creek. At isang rason pa rin, pangalawa, ay ang creek ay hindi nawawala kasi natural natural flow of water na galing sa natural source. At yan ay nandito na sa ating planeta, thousands of years ay nandiyan na yung creek. Umpisa pa lang sa paggawa ng daigdig ay nilalagyan na ng Panginoon ng mga bukal at source of water para sa atin sangkatauhan at sa mga hayop na umiinom diyan at gumagamit. Pangatlong rason kung bakit creek ang napili ng mga Hapon na palaging paglagyan ng treasures, ito'y nasabi ko na dahil diyan sila kumukuha ng panghugas, pangluto, pangligo, and most especially kapag gumawa sila ng bunker ay mayroong semento at kailangan ng tubig. Kaya hindi na sila pumupunta pa sa napakalayong mga lugar na walang creek, walang tubig, kundi ito na yung perfect place. Diyan din sila magpahinga, diyan naliligo sa araw-araw. Kaya creek is the perfect hiding place for Yamashita treasures. Okay, meron ding mga treasure sa mga tuktok ng bundok. Okay, yun ay ibang naman yun. Ibang plano kung bakit nandoon nila inilagay. Kasi ang mga hugis ng bundok ay kinumpara nila yan sa kanilang sagradong bundok sa Japan, ang tinatawag na Mount Fuji. Ang Mount Fuji ay perfect cone shape. Katulad yan ng Mayon Volcano. Kaya kapag nakakita sila ng perfect cone shape na bundok, naglalagay din sila doon. Okay, pero hindi yun mga bunker yung nasa dulo, tuktok ng bundok. Yun ay mga medium deposit at mga giveaway. Okay, so ito, iniikot ko na ang buong Y-shaped creek na ito at ito, nakita ko yung mga tunnel nila na ginawa. Ito ay nasa 1 taon na mahigit. Marurupok na ang mga timber dito. At dito nila na-discover yung simentadong parang tinatawag nila na kuweba. Pero yun ay doorway or entrance to bunker. Ang lugar na ito ay hindi ito strategic para sa giyera kasi nakatago siya nasa in between high mountains. Ang mga bunker na pangdigma ay situated yan sa itaas ng bundok, sa tabing dagat. Ang purpose ay automatic na makikita nila ang parating na kalaban. Pero kapag ganito na nakatago siya na liblib na lugar at wala kang masilip, kasi hindi ito yung itaas ng bundok,
ito'y in between nga sa dalawang bundok kaya meron siyang creek. At imposible na gagamitin nila ang bunker na ito na kanilang taguan or kampo kasi nasa tubig nga. Sino bang titira sa palaging basa? Kaya 100% na gumawa sila ng bunker or tunnel dyan na simentado. Ang rason ay meron silang itinatago. At ang hindi lang maganda sa treasure site na ito ay meron na daw nag-operate noon na may dala na backhoe. Mamaya makita nyo sa dulo ng video na ito na mayroong napakalaking hukay kasing laki ng swimming pool na ginamitan ng backhoe. At malapit lang dito sa entrance to tunnel ito kasi ang mga Hapon sinisemento nila ang entrance para hindi masara at tinatabunan lang yan ng mga malalaking bato para hindi mahalata. Ang akin lang dito, narinig ko na yung may dala ng backhoe dyan ay meron yung magandang kagamitan na tulad ng scanner. Kaya hindi tayo mag-speculate, pero mas malaki ang tsansa na meron silang na-detect or sabihin natin, merong nakuha na giveaway. Ang atin dito ay remapping at ito nga pala, ang mga nakuha nila sa baba, binasag nila yung konkreto. Nakita ko yung simento na basag-basag doon sa isang bahay na galing dyan. Ito yung hinawakan niya ay yun ang turtle back or turtle shell ng turtle. Yan ang kwadradong bato na handmade ang pagka-cut. Okay, ito naman yung ari ng tao. Putol nga lang siya. Merong ganyang treasure marker sa Japan, yung ari ng tao. Meron yan maliit at malaki. O magkasunod yan. At yan ay symbol for fertility, yung mga malalaking ari. At ginagamit din yan na arrow at pointer para sa underground tunnel. Okay, at dito patuloy kong tinitingnan ang paligid. Ito merong dito, reference point o reference marker, reference lamang yan. Pwedeng dyan sila tumatayo sa mga ganyan at titingnan mo ang palibot. At pwede rin gumamit ka dyan ng kompas at tingnan mo ang 4 na direksyon. At sa mga dulo ng mga direksyon na yon ay meron kang makikitang mga marker, malalaking bato na magpo-point na sa mga digging spot. Or doon mismo sa bato na malalaki na inline sa 4 na direksyon ng kompas, pwedeng doon magukay sa under big rock na tinuturo. Ito yung sinabi ko na malaking hukay gawa ng backhoe. Ayan. Backhoe ang nagukay dyan. At bigla na lang daw tumigil kasi sabi ay nasisira daw ang kanilang bucket ng backhoe na purol yung yung panghukay ng backhoe, yung ganyang bucket. Okay, so marami namang mga alibis ang treasure hunters para titigil na sila. Okay, using our dowsing rod. Ang dowsing rod kasi ay magandang pang-locate yan ng mga void space, bunker, at mga tunnel sa ilalim ng lupa. At hindi ito na masyadong nadidikoy, hindi katulad ng mga electronic gadget tulad ng mga detectors. Minsan ay nadidikoy dahil sa napakaraming minerals at magnetic rocks sa bundok dito sa Pilipinas. Doon kasi sa mga gumagawa niyan sa Turkey, sa Germany, sa Australia, hindi masyadong mineralize yung kanilang lupa doon. Dito sa atin napakarami. Nandyan yung chromite, iron, nickel,
Lalo na sa Surigao, we are the nickel city in the Philippines. Kaya highly mineralized ang ating soil. Okay, dito wala. Hindi nag-iikis ang dowsing. So, wala dyan sa Hinukay.